Ayan. Well, as you can see, ayan po, medyo madilim po ngayon dahil makulimlim po ngayon, no? Berber, September 2, medyo makulimlim na po ang gabi. So, siguro magpapasko na tayo ganun po sa biyaya po nyo. O dahil magra-rapture na. Okay. Speaking of rapture, yan po ang topic natin ngayong hapon na ito. Hapon na po, 5:03 pa lang 5:03 pa lang ngayon sa oras dito sa relo ng cellphone. So, yes. Pag-usapan natin yung mga pagpapakatotoo sa rapture. Pagpapakatotoo sa rapture. First topic, bakit gusto mo mag-rapture? Amen? Well, hindi may tatanggi na may mga ilang Kristiyano na punong-puno ng problema, and the Lord understands that. Hindi ka hahatulan ng Panginoon kung gusto mo na mag-rapture dahil nabibigatan ka na sa buhay nito. Actually, kung nag-rapture, makinig po mabuti. Kung nag-rapture tapos may kabigatan ka, niligtas ka ng Panginoon. Di ba? I mean, ganyan si Lord. Tama na yung mga judgmental na. Kunwari, kailangan, may nagsabi ba naman sa kailangan si Jesus ang nasa isip mo all the time, gano'n. Hindi nga natin kaya dahil tayo po mga tao lang po talaga tayo. Mararapture tayo dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maliwanag pa sa alas 4 po yan. Hindi mo pwedeng sabihin na mararapture ako kasi nag-Bible study ako, mararapture ako kasi active ako sa gawain sa church. Nakakagulat po kung sino yung mga mararapture. Baka magulat din kayo yung mga hindi mararapture. Makikita nyo kung sino-sino sila. O, di ba? Kaya hindi po sa gawa. I mean, lahat ng pwede nating ipagmalaki, basahan lang sa harapan ng Diyos. Do not boast on anything in front of God. Na ginawa ko to, kasi ganun ako, kasi ganun. Nagbigay ako sa mga nangangailangan. Ginagawa ko yung mga ganito, ganyan. Nagdi-devotion ako kumpleto. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo mag-devotion ka? Alam ninyo, yung pagdi-devotion, ginagawa natin yan kasi kumakain tayo ng salita ng Diyos. At meron tayong binagong espiritu. Ginagawa natin yan automatically. Hindi mo ginagawa yun na parang pinipilit mo. And I suggest, kung talagang mabigat ang kalooban mo, may problema ka, hindi mo kaya, huwag ka muna mag-devotion. Bagkus, kausapin mo si Lord. Pinakamagandang gawin kapag may problema, talk to the Lord. He's always there. Lagi siya nakikinig sa'yo. Hindi gusto ni Lord yung mabigat ang kalooban mo, then parang punepersa kang gumawa ng something. Another thing, sino naman yung mga maiiwan sa rapture? Okay. Sino yung mga maiiwan sa rapture? Ang dami ko napapanood dito mismo sa platform na ito na YouTube, na sabi nila maiiwan daw yung mga hindi nagseryoso. Oh my God, yung mga hindi nagseryoso sa buhay Kristiyano, yung mga hindi nagseryoso sa Bible study, yung mga hindi umahati ng church, maiiwan daw. Ha ha ha. Nowhere in the Bible yung mga ganyan. Ang mararapture lang po ay yung mga naglagak ng tiwala sa tinapos na gawa ni Kristo. Actually, ang panganib po niyan, yung mga nag-aakalang righteous sila, ito yung mga self-righteous na tao, yung mga nag-aakalang, ay pupunta ako, mararapture ko. Marami po mga tao ngayon, maniwala kayo sa akin, naniniwala sila, mararapture sila dahil sa gawa nila. Yung isang nakausap ko, medyo matanda na kasi, senior citizen, I think, 70, 70. Nakakatakot sa impyerno, sabi niya sa akin. Dun sa aking post, comment niya sa Facebook, nakakatakot sa impyerno. Kaya ako talaga, ang service daw nila sa church 3 beses pinipilit ko, pakitignan po yung term niya, pinipilit ko talaga, maski alas 7 hanggang alas 10 ng gabi ng Sunday, meron pa kami, pinipilit ko para hindi ako mapunta sa impyerno. 70-year-old woman. Ayan ang kanyang way of thinking. At hindi ko rin po siya masisi dahil tinanong ko rin po yung background ng church nila. I will never ever say anything o anong denomination to. Pero bagamat kilala ninyo, nakatatlong split na po yung church na yon. Oo, yung isa po doon naging malapit po sa amin, naging grace believer din, pero yung iba na natili, no? Sa ganung aral na itong pinaka-aral nila. Yung holiness daw i-maintain mo. Ayan ang sabi. Tapos yung isa, ilang beses na kwento po sa ito, yung pinaka-pastor po nila, sabi niya, bali, tinatawag ko yung uncle. Maliit pa lang po ako, talagang kilala na yung, magkakilala ng pamilya namin. So, nakaka-miss din, no? Nakaka-bless din na maalala yung mga nakaraan. No? Teka lang po, kwento ko muna bago ako ma-miss yung mga nakaraan.
O siyempre, yung mga pinagsamahan nyo, nakakamiss po talaga. At natanong ko po siya, isang araw po kasi nagkukutikot siya ng bisikleta niya. Nagkakwentuhan lang kami. Uncle, nawawala po ba ang kaligtasan? Aba, ang reaksyon niya, abay, syempre, nawawala. Gumanon siya. Uncle, puso mo, relax ka lang. Tinanong ko lang eh. Oo, nawawala yan. Pag hindi ka nag-ingat na yan, mawawala yan. Okay, fine. Tapos, nagtanong ako yung striking na tanong. Uncle, ilang kasalanan po bang pwede kong magawa bago mawala ang kaligtasan ko? Tinanong ko, how many sins po ba uncle ang pwede kong makomit para mawala ang kaligtasan ko? Hindi po siya kumibo. Ilang minuto, tahimik siya. Gumanon siya sa akin. Basta nawawala ka lang niya. Ayun ang sagot niya. Basta nawawala. Oh my God. It's very interesting na matagal mong pinapaniwalaan, hindi mo alam ang ultimate answer. That's something na huge, no? Na nakakatakot yan. Pinaniniwalaan mo. At when I was invited by that group, talagang puro pananakot. Sabi niya, pag dumating daw ang Panginoon na ikaw daw ay naabutan sa ganitong lugar, ikaw daw ay parang naging makamundo. Ayan ang tayo ko, yung term nila, makamundo. Ayan ang term nila. Yung term nila, makamundo, makasanlibutan niya. Pag naabutan niyang ikaw ay nasa sanlibutan, lagot ka na. Kanya. Hindi po naniniwala sa rapture ng mga to. Naniniwala sila yung second coming lang. Siguro, yun na rin ang rapture for them. Pero hindi ko naririnig sa kanilang pangaral yung rapture. Mababait po sila.